Ito ba ay kasalanan ng iisang tao, isang pamilya, isang administrasyon? O ito ba ay sugat na minanan natin na mula sa ating kasaysayan? Bakit parang hindi na ito nawawala? Sa demonstrasyon. Ngayong araw ay bubuksan natin ang isang misteryo, isang nakatagong istorya na matagal nang ibinabaon sa limot. Ito ang pinagmulan ng political corruption dito sa Pilipinas. Bago ang pagsakop. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang Pilipinas ay binubuo ng maliliit na pamayanan, mga barangay na pinamumunuan ng datu, raha o sultan. May kapangyarihan ang pinuno, ngunit ang kapangyarihang iyon ay may kapalit na pananagutan sa kanyang mga nasasakupan. Ang pinunong abusado ay maaaring talikuran ng kanyang bayan. May mga personal na interest, ngunit wala pang sistemang kayang magdakaw ng yaman ng buong bansa. Hindi pa ipinapanganak ang modernong korupsyon. Ang simula ng sistema. Noong taong 1565, dumating ang mga Kastila. Hindi lang dala ang krus at espada, kundi isang sistemang magbabago sa Pilipinas. Ang encomienda system. Isang sistemang ginawang negosyo ang kapangyarihan. Ginawang alipin ang mga Pilipino sa sariling lupain. Sa pilitang paggawa at pagtatrabaho, mabibigat na buwis, at ang katahimikang binili ng takot. Ang posisyon sa gobyerno ay hindi na ibinibigay sa karapat-dapat. Ito'y binibili na sa lagay, sa koneksyon. Dito isinilang ang idea na ang kapangyarihan ay daan sa kayamanan. At sa puntong ito, ang korupsyon ay ipinanganak sa ating pamahalaan. Ang bagong anyo. Dumating ang mga Amerikano na may dalang bagong pangako, demokrasya, edukasyon, kalayaan. Ngunit may kasamang bagong problema, ang political patronage. Ito ay ang boto ng bayan ay naging puhunan ng mga politiko. Ang gobyerno ay Pilipino ang mukha, ngunit kolonyal pa rin ang sistema. Malaya na raw ang Pilipinas, ngunit malaya ba ang gobyerno sa kasakiman? Sa halip na tunay na serbisyong publiko, namayani ang vote buying, padrino system, pandaraya sa eleksyon. Hindi nalantad ang pang-aabuso, ngunit mas naging sopistikado ang korupsyon. The proclamation of martial law is not a military takeover. Isang deklarasyon. Sa ilalim ng batas militar, ang kapangyarihan ay napinta sa iilan. Nagdiwang ang bayan. Bumalik ang demokrasya. Ngunit ang tanong, meron bang tatayo upang humarap sa pananagutan? Sa political dynasties, mahinang hustisya para sa may kapangyarihan. At ngayon, ang flood control issue na kinakaharap ng bansa. Ang korupsyon ay hindi na sinesikreto pa. Ito'y lantaran na nilang ginagawa. Protektado ng may kapangyarihan, hindi na tinatago pa. Bagkus, pinapadaan sa iba't ibang anyo. Ang political corruption sa Pilipinas ay hindi aksidente. Ito ay minana, pinalaki, at hinayaang makasanayan. Ang kasaysayan ang nagtuturo bilang babala
upang tayo ay magbago. Bilang mamamayang Pilipino, ano ba ang ating maiaambag upang labanan ang laganap ng korupsyon?